Kaugnay ng bagong liderato ng Senado at impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kausapin natin si UP Department of Political Science Professor Jean Encinas Franco. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang tanghali, no? Magandang tanghali, Rafi, at sa Opo, mga nanonood. paano niyo po ilalarawan yung nangyaring Senate impasse at pagpapalit ng liderato ng Senado? Sa akin yung Senate impasse talagang kakaiba, no? Sa history ng Senado, pero yung kahapon ay ipinakita na kaya naman nilang resolbahin, no? Yung kanilang mga differences, no? So at least kahapon nagsimula na silang magtrabaho. Sa palagay niyo po kaya wala nang question dahil legally kumbaga elected na at may numero na yung bagong Senate President sa Senado? Oo, mahihirapan na sigurong questionin ito, no? Bagamat yung nakaraan naman na 12, marami rin namang legal luminaries, no? At saka mga institutions na sumusuporta. At at least kahit na may tanong legally, nung 12 pa lang sila, lumabas na legitimate naman, ano? Yung katayuan nila. Pero sa palagay niyo po kaya yung pagiging personal nung mga naging sagutan at alitan ng mga senador, hindi naman siguro ito makakaapekto sa kanilang ginagawang diskusyon ngayon sa special session? Ah, Hindi madaling mawala 'yon, ano, pero dahil naging personal na rin, ano, yung kanilang girian, 'no, hindi lang tungkol sa issue. Pero sana maintindihan nila na ang importante ang taong bayan at hindi yung kanilang sariling feelings. Sa ibang usapin naman po, masasabi niyo bang perfect fit sa Senator Chis Escudero na napipisil daw ng majority na maging presiding officer dun po sa impeachment trial ni Vice President Duterte? Ay hindi, hindi. Kasi may bagahe siya, eh, 'di ba? May bagahe siya nung forthwith, 'no, yung issue ng forthwith nung nakaraang Kongreso at saka siyempre yung ano, yung flood control issue na nakakabit sa kanya, 'no? Um, Hindi ko rin alam, 'no, yung sinasabing debate na dapat ba abogado o hindi. Sa akin ang pinakaimportante na mag-preside sa impeachment hindi whether abogado o hindi, kundi yung may integridad, 'no? Yun ang pinakaimportanteng criteria. Yung kaya pong magtimon, kumbaga, dun sa sa depensa at sa prosekusyon. Exactly, yun, 'no? Pero yung kayang magtimon, pwede, I mean, kaya yun, eh, kung may skills ka. Pero yung integridad, mahirap makuha yun, 'no? So kailangan yun talagang pinakaimportante. Opo. Tama rin po ba na iba yung presiding officer sa Senate President? Ano po kaya nakikita niyo implikasyon nito? Iba, 'no? Kasi 'di ba nung nag-ano sila ng rule, right after nung nagkaroon sila ng 12 na numero, pinalitan nila yung rule na puwedeng hindi ang Senate President yung presiding officer. At sa kasalukuyang composition po ng mga senador, paano niyo po nakikita yung magiging direksyon ng impeachment trial? Hindi ito magiging madali, 'no? Hindi ito magiging smooth sa akin. Yung mga nangyari itong nakaraang buwan, tingin ko, eh, ito ay ano, badya ng maaaring mga kaguluhan na pwede pang mangyari dito sa impeachment trial. At gaano po kaya kalaki yung epekto ng publiko dito kapag napanood na nila itong impeachment trial sa magiging desisyon po ng mga senador? Malaking epekto, no? Kasi hindi lang naman, hindi ito legal proceeding, no? Sabi nga nila political din. So, siyempre kung ano yung mga ebidensyang lalabas, titingnan din ito ng mga senator judges kung papaano magre-react ang tao. So, importante yung pulso ng mamamayan, no? Sa kung ano ang magiging verdict. Okay, maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat. Yan po si UP Department of Political Science Professor Jean Encinas Franco.